Narito ang makwelang si Kuya AJ Garces, maghahatid ng mga balitang tampok, usaping patok at talakayang may hugot. Tonight with Kuya AJ. Magandang gabi once again, mga kabayan. Ngayon ay alas 8 hanggang alas 8:30 everyday. Ang programang Tonight with Kuya AJ. August 25, 2026, ito Tuesday. At patuloy nating pag-usapan ang mga probinsya sa North Luzon. No, di ba? Talagang kailangan nating isa-isahin yan. Maikli man yung ating oras, pero kailangan nating paglaanan ng panahon. Dahil ito yung ating area kung saan tayo sama-sama nagkakarinigan. Although, ang programang ito ay worldwide dahil ito ay live sa YouTube at Facebook. Di ba? Nakaraan, pinag-usapan natin ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, at La Union. Ito ay bahagi ng Region 1, Ilocos Region. At ang probinsya na huli sa napag-usapan natin sa Region 1 ang probinsya ng Pangasinan. Ano ba ang petrolyo ng Pangasinan? Kuya Mark, ano? I-type mo. I-type mo pa. Yan, correct. Lingayen. Lingayen. Yung iba, Dagupan daw eh. Lingayen. Although, mas kilala, pag sinasabi nga Pangasinan, mas naalala ng tao yung Dagupan. Naalala yung Dagupan. Sa tingin ko lang naman kasi ang Dagupan mas yung komersyo, yan, dyan madalas yung mga ibang mga opisina ng gobyerno, yung mga opisina ng mga kumpanya na nasa loob ng probinsya ng Pangasinan. Yan. Meron pa nga di ba? Ordaneta. Malaking syudad yan. Pero may sasama ang kapitolyo ng Pangasinan ay Lingayen. Ayan. Ano naman makikita mo sa Lingayen? Di ba? Ay, gaganda ng may maganda niyang architecture, mga historical architecture, mga coastal views, may dagat dyan. Dagat. Di ba? Marami tayong pwedeng pag-usapan sa probinsya ng Pangasinan, particularly ang kanilang kapitolyo na Lingayen. Di ba? So, andyan rin naman yung mga parks. Marami kaya diyang parks. So, sulat nyo na. Pag nakawi kayo ng Pangasinan, itanong nyo na to. Unang-una, yung provincial capital. Maganda. Nakita mo na yung picture. Di ba maganda? Di ba? Ito ay kung saan ay malawak yung mga public areas, yung mga may garden ba itong makikita pa rito, di ba? Ang tawag yan sa design na yan na nakikita nyo ay Neo-Classical Building. Neo-Classical Building. Siyempre, punta kayo sa Lingayen Golf Beach at Baywalk. Wow. Meron sila, di ba? Maganda dyan sa mga may sunrise. Tapos siyempre yung romantic na sunset. Yeah, di ba? Ganda. Habang may dala, magbawa ka ng kape. Baka naman medyo mahalin yung mga kape dyan. Di ba? Bawa ka ng kape. Pwede ka ng Blend 9. Dala ka ng Blend 9. Ayan. At pwede kang dalhin sa nila yung pagkain. Sandwich. Habang nakaupo kayo sa Baywalk, naglalakad-lakad pa, holding hands, pa sway-sway pa. Yan. Di ba? Pwede ka magdala ng bike. Mag-bike ka ron.
hindi naman kailangan gumastos ng mahal sa pamamasyal. Diba? Susunod ang Limahong Channel. Ay, si Limahong. Kilala yan sa Philippine history. Kung ito yung si Limahong, Chinese pirate. Aba, yan. Yung yung Intramuros. Yan, nanggugulo doon, nangungulit. Nakarating na rin na Pangasinan. Si Limahong, yung mga tropa yan na pirata. Mga nangaagaw ng mga gamit. Ayan. Yan. Sinasalakay niya kasi yung mga community noon na sa shoreline. Kaya naging yung popular name na yan na maraming inis sa kanya, si Limahong. Yan, makikita mo doon yung mga waterways. Malamang doon tumambay si Limahong dati o doon siya dumadaan. Alamin natin. Pagsama natin pag-aralan yung mga history na yan. Veterans Park. Open air museum po ito na kung saan ay pinapakita yung mga bagay-bagay na memorabilia na ng mga naipon nila noong World War II. Kung saan dito nga dumaong. Dumaong rin dito. Sa mga lugar na dinaungan ni General Douglas MacArthur. Yan, MacArthur. Yan, meron ditong landing marker yan sa Veterans Park. Kasi akala ng iba, baka naman, akala ko lang yun, na Leyte lang ang merong landing site ni MacArthur. Meron din sa Lingayen. Meron din yan. At syempre, pag nasa Lingayen ka, syempre, kasama na din yung mga iba't ibang foodie sites. Food lang, kain lang. Ba't ka pa naman, kailangan mo ma-explore. Sabihin ko ba naman sa'yo? Diba? Lingayen. Punta lang kayo, maraming ibang mas maganda kung kayo nag-explore. Pwede kayong bumisita sa mga Facebook, sa kanilang local website ng LGU. Bigyan kayo pwede kayo mag-request mga guides na pwede nating maisama sa pamamasyal. Diba? Ang pamamasyal ay hindi lang gastos. Ikaw ay nag-iipon ng memories. Diba? Pero kailangan ng panggastos. Kaya kailangan mo lang na medyo para makatipid ka, marunong kang dumiskarte sa pamamasyal. Di ba? May mga libreng sites na pwedeng puntahan o pwede kayo mag-selfie na hindi ka gagastos ng malaki. Pwede ka mag-selfie nang hindi gumagastos ng malaki. Di ba? Right na right. At magbabalik po ang ating programa Tonight with Kuya AJ. Be right back. Isagot kada kayo ni Net25 Baguio. Dagiti kang runaan adaman, manipod amyanan aluzon. Daytoy, tindaman iti amyanan. Manipod Lunes aging ka Biyernes, alas 12:30, aging ka alauna timadem. Daman iti amyanan. Ilocano Newscast, Net25 Baguio. At nagbabalik po ang programa Tonight with Kuya AJ. Sa ikalawang bahagi ng ating programa, ay natapos na natin ang ating mga pag-uusap at mga short information, exciting information for you to explore sa mga probinsya ng North Luzon. Punta na tayo sa Region 2. Ayan. Ang Region 2 ay tinatawag nilang Cagayan Valley Province. Ang Cagayan Valley Province ay binubuo ng ilaring probinsya.
kung saan ay pwede rin nating bisitahin. Ito ang probinsya ng Batanes. May mga kababayan tayo na talagang kahit ako, excited ako makarating ng Batanes. Oh. Kaya lang may mga challenges nga rin lalo na sa panahon. At siyempre yung gastos sa pagpunta. May mga iba-ibang ways ng pagpunta. Pwede kayo mag-airplane. Oh. Merong may mga biyaheng biplane from Manila to Cagayan City. O pwede kayong bumaba ng Tugigaraw. Tugigaraw City. Ayan sa Cagayan. At pwede kayong another plane. May mga biyahe na po, yung mga maliliit na aeroplano na yung ilang seater yun na pwede tayong sumakay. Yan. Kung ayaw niyong maranasan yung challenging sea ride. Mas excited ako doon sa sea ride eh. Yung aeroplano kasi parang pagkatingin mo doon, baba ka na ng Basco, di ba? Parang galing ka ng Tugigaraw, galing ka ng Cagayan City, Isabela Airport, Cagayan Airport. Yan, pwede ka nang mag-fly to Batanes, di ba? To Basco. Yung airport doon. Pero pwede kang mag-boat ride. Nakita niyo ba yung mga boat ride papuntang Batanes? Papuntang Basco. Marami kasing parang mga islands ang Batanes. Ang Kapitolyo nga nila, kasi nga ang pinag-uusapan natin ngayon ay mga probinsya sa North Luzon na kasama, pag sinabi mong North Luzon ay kasama ang Cagayan Valley, isang probinsya yun ay ang Batanes. Ang Kapitolyo ay Basco. Yan, kaya sa Basco muna tayo, no? Di ba? So, marami nga yan ways. Yung sea ride ang exciting. Alam mo kailan pa exciting? Lalo kung pupunta kayo ng tag-ulan. Ngayon, August! Ay, nako! Yung ride mo na talaga kung ikaw ay may biyahilo, ay wag mo subukan. Hindi ka lang mahilo. Mapapasigaw ka pa. Di ba? Oo. Pero yung mga ating kababayan doon, sanay na. Di ba? Pero ito kasi mga panahon na to, ay ito yung maalon. Kung galing ka ng Santa Ana, Cagayan, ay may mga biyahe rin po doon na papunta ng Basco, ng papuntang Batanes. Depende pa yun kung saan island eh. Alam ko, hindi ko pa nasubukan. Subukan nyo nga. Balitaan nyo kami. Yun ang gusto ko yung sa sea ride eh. Tapos, pagdating mo ron, sa pier, ay talaga may challenge din. Ay kung maalon, di ba? Tingnan nyo yung picture na yan. Medyo maalon. Naglagay pa sila ng crane. Minsan, naglalagay ng crane para kunin yung tao dun sa sasakyang pandagat. Di ba? Para ilipat ka, o kunin ka doon, ilipat ka sa tuyong lupa. Di ba? Matindi. Makulay. Yan. Ano ba makikita natin sa Basco? Kung ikaw ay pupunta nga ng Batanes, ito, pag via sea, o via air, via planes, ay makikita mo to. Ano ba yung mga tourist attraction? Yan, pag-usapan natin. Tourist attraction sa Basco. Siyempre, yung ba nakapag-vlog na, pero, para pag-usapan natin kasi kailangan nating i-share. Magkaroon ng idea. Sa mga nakikinig dyan. Ang Basco Rolling Hills. Talaga naman sa picture pa lang. Sabi niya, fantastic! Naalala ko talaga yung aking ex-boss. MK! MK ko! Dati yung boss natin yan na isang Malaysian. Napakabait to. Minsan sagutan din kami. Dahil nga sa mga ideas. Exchanges of ideas. Yan. Yan ang ating boss na Malaysian. Yan. Dahil nga pag sinasabing rolling hills, para ka nasa ibang bansa talaga eh. Na
tawag dito, against the deep blue ocean. Di ba? Blue na blue yung ocean, tapos yung green naman yung ano mo, parang damuhan. No, parang andun na ako, no? Ayan, kailangan ito sa mga paboritong picturean ng ating mga bumibisita doon. No? At puntahan nyo rin ang Valugan. Ayan, Boulder Beach. Valugan, letter V. Valugan, Boulder Beach. Saan dito yung mga volcanic stones, the boulders na talagang makikita mong tawag dito inukit ng Pacific Ocean. Di ba kasi nga binabagsakan niya ng mga alon. Unti-unti nagkakaroon ng korte. Yan. Tingnan nyo na lang. Ayan. At alam nyo ba na sa Basco ay meron tayong Pag-asa Weather Station. Bakit hindi natin pasyalan? Himingi lang kayo ng permit o pahintulot sa mga administrator ng ating weather station, Pag-asa Weather Station dyan sa Basco. Tingnan nyo naman kung paano sila gumagawa, paano sila nagbibigay ng serbisyo sa atin, di ba? Ma-share nyo. Facebook nyo rin sila. YouTube nyo rin sila. Pasalamat tayo sa kanila sa kanilang pag-iserbisyo sa bayan. Pasyalan nyo, Pag-asa Weather Station dyan sa Basco. Kung saan makikita mo rin ha. Yung Pag-asa Weather Station daw, kasi di ba nakapunta ay nasa ridge, nasa ibabaw ng parang mas mataas na lugar doon sa Basco, kung saan ay makikita mo yung 360 ng Mount Iraya. Doon sila sa Mount Iraya makikita mo yung view ng paligid ng Mount Iraya, which is a coastline at mga taniman ng mga ating mga mamamayan doon. Ay, nako. Yan, meron ding ito, tunnel nakapunta na ba kayo sa Botanical Tunnel, Japanese Tunnel sa Botanical Garden ng Baguio City? Meron din sila sa Batanes, sa Basco. Ang Deep Nice Supuan. Yan, dandaan. Ano masabi ko? Deep Nice Supuan Japanese Tunnel. Deep Nice Supuan Japanese Tunnel. Ayan, isang historical network ng hideouts ng ating mga Japanese forces ng World War II. Di ba? Di ba? Nako. Siyempre, kung nasa Batanes ka, pwede ka pumunta dun sa iba-ibang lugar ng Batanes, like sa South Batan, Sabtang Island, ibang lugar naman yun. Hindi yan sakop na Batanes pero hindi na bahagi ng Basco. Yan, ibang island. Kaya meron na sila mga program like island hopping. Siyempre. Nasa Batanes ka na. Kamahal daw ng budget aeroplano mahal. Dahil ko pa nga pumunta ka na Manila to Boracay. Sabi nga nila, mas maganda pa rin pumunta ng mas mura pa na punta ng Hong Kong. Hong Kong to Manila, Hong Kong, compared to Manila, Boracay, yung gastos. Subukan nyo. Compute na! Di ba? At naibigay natin ngayong araw na ito, ang mga probinsya ng Lingayen, probinsya ng Pangasinan, at ang probinsya ng Batanes. Basco, Batanes, Lingayen, Pangasinan. Ay, ang sarap maglakbay, no? Kahit nagkukwentuhan lang tayo, parang andun na ako diba? Andun na rin tayo. Kapag may budget, pwede kayo pasyal-pasyal. Diba? Pagka may panahon kayo, siyempre, hindi naman biglaan yan. Kailangan nating budgetan yan. Dahil nga,
ang pamamasyal ay kailangang may pondo. Mahirap naman kaya although binabagit natin kanina, ang pamamasyal ay you are not collecting receipts. Di ba? You are not collecting expense. But you are collecting memories. Di ba? Kasama mo yung pamilya mo, ang yung loved ones, yung mga kababayan natin na nakapag-retire na hindi pa rin nakakagala. I think it's time, habang kayo ay may lakas pa ng tuhod. May ibang mga pasyalan kasi, kailangan talaga maglakad. Mahabang lakarin. Kaya pili ka na ng mga papasyalan mo na hindi masyadong mahabang maglakad. Baka naman atakin yung tuhod mo. Pero maganda talaga naman kasi ang paglalakad. Opo, ina-advise po ng mga doktor, lalo ng aking cardiologist, na ikaw ay maglakad ng 30 minutes after kumain. Kasi nga, nakakatulong daw yon sa pag-process at pagkasunog ng iyong calorie at hindi nag-spike kagad ang iyong sugar. Yung spike yun ang medyo cute. Hindi masyadong kagandahan sa health. Kaya kailangan mo maglalakad-lakad habang ikaw ay kaya pang maglakad. Diba? Huwag naman at mamasyal ka rin habang kaya pang mamasyal. Alin mo ang pera kung marami ka ng kita. Yun parang napilit lang. Kailangan natin yung pumunta sa ibang lugar para makita natin yung kultura, yung the way, yung pagkain nila, ma-experience natin. Kahit hindi sa abroad, kahit hindi naman sa US of A, huwag na doon sa Disneyland. Although may malapit na Disneyland, di ba? Meron sa Hong Kong at meron sa Japan. Pero hindi mo kailangan gumastos nga ng mahal. Sa paligid natin, sa tawing ng probinsya, kaya din-discuss nga natin to, para magkaroon ka ng idea na kayo ay makapamasyal sa mga neighboring provinces natin. Kung kayo ay nakatira sa isang probinsya ng North Luzon, tingnan nyo lang sa mapa. Ano ba yung malapit na probinsya sa akin? Ano ba meron dyan? May bago ba dyang pasyalan? May bago ba dyang festival? May bago dyang kainan? Diba? Kailangan mo ma-experience yan. At syempre, eto na. Mag-8:30 na. At maraming po salamat sa lahat pong nakikinig sa ating broadcast gabi-gabi, 8 to 8:30. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Like, share, message lang nyo para mabasa po natin. Pwede kayo mag-shoutout ng inyong birthdays, greetings, anniversaries, at iba pa. Di ba? Huwag lang kayo maniningil ng utang dito. Ayan. At siyempre, hanggang bukas po, Wednesday. Magkita-kita ulit tayo dito sa programang Tonight with Kuya AJ. Mrs. Cora Garces, bye-bye! Tonight with Kuya AJ kasama si Aldrin Garces. Patuloy ninyong subaybayan ang mga talakayang tapat, impormasyong dapat at sapat sa panlasa ng taong bayan. Dito lamang sa Net25 Baguio. Tonight with Kuya AJ.